Bulacan Governor Daniel Fernando reveals that the local government was unaware of DPWH flood control projects in the province. On BNC's memo, Governor Fernando said he had already issued an executive order requiring the DPWH to submit full project listings and secure clearances with the local government. Yung po ayos sa investigation nila, pero kaya nga po pinatawag namin ng DPWH para malaman namin. Ano po, kasi hindi nga po kami na-inform tungkol dyan sa mga proyektong yan. Hindi po sila nag-report tungkol sa proyekto ng flood control na yan. Ano po. Kaya nga po sinabi ko noon na wala akong alam kasi hindi po sila nag-report. Ibig sabihin noon, hindi po sila nag-report sa amin na may mga project palang ganyan. Ang pagkakasabi lang nila ay, yung tinanong ko, ito ba yung magiging may budget ba ulit ang flood control? Sabi nila, wala raw magiging budget ang flood control. Taong ito nga po, 2026. Yun nga po. Yun na lang po na budgetan na at mga project nandyan ang nandyan ang tatapusin nila. Meanwhile, several areas in Bulacan continue to experience knee-deep flooding due to persistent rains. Kumuha tayo ng detalye kay John Riz Calata live mula sa Bocaue, Bulacan. John Riz, go ahead. May bunsod pa rin ng pag-ulan dulot ng habagat ay nakararanas pa rin ng pagbaha ang ilang lugar dito sa Bulacan, partikular na dito sa Bocaue. Dito sa Barangay Lolomboy, Bocaue, Bulacan, dito sa aking kinatatayuan ay ankle deep ang level ng baha. Pero kung susuong ka pa doon sa bandang dulo o sa mas liblib na bahagi ng Barangay Lolomboy ay aabot hanggang bewang, minsan ay aabot pa hanggang dibdib ang tubig baha, habang abot hanggang tuhod din ang baha sa Barangay Bambang. Sa buong bayan ng Bocaue, papalo na sa mahigit 400 families o mahigit 1,400 individuals ang inilikas sa 13 evacuation centers. Kaya naman patuloy ang pag-alalay ng Bocaue Local Government Units sa mga residenteng apektado ng pagbaha. Una po, lagi namang nakahanda ang MDRMO. Yung mga sasakyan namin ay sinisigurado namin na talagang operated lahat. Lalo na yung Marawi namin. Sa mga affected families po, kahapon katuwang po namin ng MSWD para po magbigay ng mga hygiene kit. Sila po naman ay nagbibigay ng mga canned goods na pwede pong maging unang ng mga taong nag-evacuate po. Kasabay ng paglikas, bitbit din ng mga residente ang kanilang panawagan sa pamahalaan dahil sa taon-taong kalbaryo ng pagbaha na kanilang nararanasan. Ang hiling po namin yung maayos yung lugar namin, saka yung tirahan namin po, yung bahay namin tagilid na, kaya po kami lumikas. Katuwang ng municipal government sa pag-alalay sa mga apektadong residente ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Rural Health Units. Bukod sa Bocaue, binahari ng mga bayan ng Giginto, Maykawayan, Marilao, Balagtas, Hagonoy, Bustos at Bulacan. May bagamat umapaw ang tubig sa Bustos Dam, kagabi nilinaw ng Bocaue DRRMO na hindi sila direktang maapektuhan ng ganap na pag-apaw ng Bustos Dam. May? John Riz, mukhang tumila ng bahagya yung ulan dyan, ano? Pero nakahanda ba ang LGU kung sakaling umulan ulit ng malakas? Kasi ang sabi nga ng Pag-asa, mukhang buong linggo ay magiging maulan. Yes, May, mukhang tama nga ang sinabi ng Bocaue Disaster Risk Reduction Management Office dahil sinabi nila na inaasahan nila na 1 week pang magtatagal ang pag-ulan. At kaya naman kasabay ng pag-ulan ay inaasahan din nila yung pagtaas ng level ng tubig dito sa ilang lugar sa Bocaue, lalo na sa mga low-lying areas. Kaya naman isang linggo ang pinaghandaan nila na pagbibigay ng relief goods at sinisiguro din daw nila na operating yung kanilang mga rescue vehicles. Gayon din, ngayon namimigay na rin sila ng relief goods kagaya ng hygiene kits at yung mga pwedeng masuot ng mga evacuees sa ating mga evacuation centers. May? Maraming salamat, John Riz Calata. Nag-uulat mula Bocaue, Bulacan. Mag-iingat kayo dyan, John Riz.